Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 15 December 2024. Nandito na tayo sa Gawa chapter 15. Ang pagpupulong sa Jerusalem. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pari tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Konting tiis na lang guys, matapos na natin tong Biblia pagbasa. Ang pagpupulong sa Jerusalem, Gawa chapter 15 verse 1, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Verse 2, mahigpit itong tinutulan ni Pablo at Bernabe, at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't nagpapasyang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa pinuno ng iglesia. Napakasimpleng problema guys, so pagpapatuli lang pinag-uusapan pa talaga. Verse 3, isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia. Opinion ko lang yun kasi napakasimpleng usapin, pero talagang inap na pa nila. Talagang isasangkuni pa sa sa mga apostol. Gawa chapter 15 verse 3, isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. Verse 4, pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Verse 5, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat na mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Verse 6, nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Verse 7, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakarang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila naman ay sumampalataya. Verse 8, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila'y tinanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Verse 9, iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Jesucristo. Verse 10, bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Verse 11, sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus, gayon din naman sila. Verse 12, tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Gawa chapter 15 verse 13, pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Verse 14, katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Verse 15, ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Gawa chapter 15 verse 16, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho. Verse 17, upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Panginoon ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Verse 18, ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag
ng mga bagay na ito mula pa noong una. Verse 19, kahit ang pasya ko'y huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Diyos. Verse 20, sa halip sulatan natin sila at sabihang, huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Ayan guys, huwag kumain ng dugo. Ay, nako. Samantalang pagpapunta tayo doon sa simbahan, sa daan pa lang may magsisigaw na, dinuguan kayo dyan, dinuguan. Samantalang dito ang liwanag, at huwag kakain ng dugo. Tsaka guys, ang dugo, ano yan nandyan ang sakit. Kumbaga sa parang para sa akin parang napaka-dirty naman talaga. Verse 21, sapagkat mula pa noong unang panahon ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Ang sulat sa mga hintil na sumasampalataya. Gawa chapter 15 verse 22. Ano ko lang yun guys, opinion ko lang yun yung tungkol sa dugo na pagkain. Nasa inyo naman yun kung gusto nyo kumain o hindi. Pero para sa akin, ewan ko, nandidiri na ako kasi. Ang sulat sa mga hintil na sumasampalataya. Dati kumakain ako ng ano ba yun, tinomis. Nagluluto pa nga ako niyan dati. Kaya lang, nung bandang huli na, nung nagbabasa na tayo, natututo na tayo magbasa, parang ayoko na rin kumain. Okay, ulitin natin. Ang sulat sa mga hintil na sumasampalataya. Verse 22, kaya't minabuti ng mga apostol ng mga pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang subuin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga pinili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Gawa chapter 15 verse 23. Sabi ko sa inyo, mahaba ito Gawa chapter 15 verse 23. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hintil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Verse 24, nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito, kahit na hindi namin sila inuutusan, at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Verse 25, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Verse 26, mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 27, isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Verse 20, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Verse 20, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan ng dugo at ng hayop na binikti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo, paalam. Gawa chapter 15 verse 30, at pinalakad nila ang mga sugo pagdating sa Antioquia. Tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Verse 31, pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa kanilang narinig. Verse 32, sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpalakas ng kanilang loob at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Gawa chapter 15 verse 33 to 34, ang dalawa'y tumigil doon ng
kaunting panahon pagkatapos sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Verse 35, nanatili naman sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba, sila'y nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Gawa chapter 15 verse 36, ang paghihiwalay ni na Pablo at Bernabe. Gawa chapter 15 verse 36, makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Gawa chapter 15 verse 37, nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Verse 38, ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip ito'y humihiwalay sa kanila sa Pamphylia. Gawa chapter... Okay, alitin ko lang guys yung yung verse 38. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Verse 39, Gawa chapter 15 verse 39, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Verse 40, isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Gawa chapter 15 verse 41, naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia doon. Bukas na itong guys. Sumama si Timoteo kina Pablo at Silas. Itong chapter 16. So, December 16, 2024. Hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.